So ayun na nga mga kalods, meron tayong reaction tungkol sa issue about DQ sa Boss Ironman 2024 Motorcycles Challenge na ginanap sa General Santos City. But before that, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel at tapusin mo ang video na ito. Alright. So yan, pag-usapan natin yung about sa DQ. Maraming mga riders na participants out of 800 ay merong 3 na DQ. Hindi ko alam kung ilan talaga yung total na DQ, pero itong top 3 talaga, ito yung nag-trending na sila yung unang na DQ. Bakit nga ba sila na DQ? Yan ang ating pag-usapan sa video na ito. According sa rules ng BIMC or Boss Ironman Motorcycle Challenge na meron silang ini-implement na speed limit. Hindi ko alam kung bakit hindi alam ng mga riders ito. Siguro hindi ganon kadetalyado yung naging briefing nila tungkol sa rules ng speeding. Para sa akin, it's my own opinion. Kung meron kang opinion, you can comment down below para naman marinig natin yung mga opinion nyo. Alright. So back to the topic tayo. So yun, naging DQ nga yung 3 magagaling na rider. Una doon is si Mayor. Si Mayor ay una siyang nakaland sa Station 2 or sa Checkpoint 2, which is sa Malaybalay, Bukidnon. Pangalawa si Jerwin Matibag at pangatlo si Boss SMB. Yun, sobrang dikit lang ng laban. Sobrang galing at mga matitinik talaga. Masasabi mo talagang Iron Man. Ang nangyari lang, pagdating nila ng Villanueva o ng Station 3 or Checkpoint 3, ay na-inform sila na DQ silang 3. Dahil na-locate sila ng GPS na overspeeding yung kanilang takbo. Isipin mo, nasa 3 hours lang yung biyahe nila from Jensan to Villanueva. So yun, ganun kabilis ang kanilang mga motor. O ganun kabilis sila nagpatakbo sa kanilang motor. Maraming nagsasabi na that's a challenge. That's a race. Pero may nagsasabi din na ito ay endurance lamang or kumbaga chill ride lang. Actually, 4 silang nakarating doon sa Malaybalay. Pero yung panghuli, yung pang-4, ay nagkaroon siya ng idea or tinawagan ba siya, si accountant mo to ba yun? Tinawagan siya na huwag ka munang punta sa checkpoint 2 para hindi ka ma-DQ. So nangyari, dahil sa sobrang bilis nilang 3, automatically disqualified sila sa race o sa challenge na yun. And madami sa atin na mga supporters, lalo-lalo sa mga rider enthusiast na nagkaroon talaga ng disappointment. Bakit? Kasi una kasing nalaman natin na it's all about a challenge. Kasi kung challenge ito, dapat sinabihan na lang sila na pwede kayong hindi matapos ng 24 hours, chill ride lang kayo sa ganyang takbo. Pero may time kasi na nakalaan. So kumbaga, kung i-analyze mo yung time na binigay sa kanila 24 hours, tapos chill ride ka lang, yung takbo mo is pang talagang meron talagang mga areas na madadaanan. So yun, may possibility na hindi mo makuha yung 24 hours. Pero sa kanila, mas madali nilang tinapos, madali silang makapag-relax. So yun ang point.
Marami din nagko-comment na delikado sa daan. So as a civilian naman, kailangan talaga informative po kayo. Sa panahon ngayon, mayroon na tayong digital, Facebook, social media, o ano pa yung mga platforms. Kailangan updated tayo. Kung hindi updated yung mga taong nandun, maging initiative na tayo na kumbaga ano ba yung nagaganap dito, ano bang meron. So yun ang pinaka the best na talagang gawin natin ngayon. Starting from now, hindi lang ngayon ito nangyari. Kumbaga mayayari pa yan sa susunod kasi mananatili yung Ironman Challenge. Pahit tayo sa hindi, palagi pa rin mangyayari yan. Taon-taon kasi ginaganap yan. Isa kasi ang tradition ng mga riders. So kung hindi ka riders, hindi talaga para sa iyo ang video na ito. Hindi ka makakaintindi kung ano yung buhay ng riders. So kung mahilig ka sa sports ka, respect namin yun. Pero kung magbabash ka lang, na kesyo kang lakas mo patakbo, that's a part of game. Kasi kung wala namang game, hindi naman ganun yan magpapatakbo sila. Or, kung nakita mo sila sa daan, meron naman tayong mga enforcer na liable sa ganyang pagpapatakbo. So, next time, kung magko-comment kayo ng yan, hindi maganda yung boss. Sa totoo lang talaga, from Davao to Jeddah to Mayo talaga ako, napakaganda ng experience ko doon. So, doon mo kasi makikita kung ano yung masayang nangyari at ano yung mga magandang nakuha ko yun na magandang lesson na nakuha ko doon. Unang-una, yun pala yung experience na pagsasali ka pala sa ganyang event, dapat preparado ka. Kumbaga, pinagtuunan talaga ng panahon. So, yun. Sa lahat ng mga hindi nakaka-relate, okay lang yan. Normal yan. Kasi hindi ka nakaka-relate. Pero wag mo namang sabihin na hindi maganda yung Boss Ironman. Kasi nag-effort ang organizer. Siguro, mayroon lang sigurong mga kailangang i-improve next time na before mag-jump off, i-broadcast na lang nila yung rules and regulation ulit nila. I-recap nila. Kasi as a rider, siguro naging excited sila. Mayroon siguro silang goal na kailangan nilang matapos ito within that hours. So yan lang. I hope naliwanagan kayo sa issue na ito. And by the way, congratulations nga pala kay Boss SMB na tinapos talaga niya yung rides kahit disqualified na siya, at kay Mayor at kay Boss Jerwin, napaka-solid na ang pinakita nyo. So starting pa lang, napakatindi, napaka-talentado talaga when it comes sa pagmumotor. And shout out nga pala sa lahat ng mga sumuporta at nanood sa event na yon, at sa lahat ng mga hindi nakapanood, meron tayong vlog doon sa Gensan. So alright, Lodsmart TV, ride safe always. See you.